Sa tingin nyo, mas maganda kung sa ICC o sa Pilipinas? Kasi hanggang ngayon sinasabi ng Marcos administration, we will not be cooperating at least formally with the ICC. At sinabi rin ni Senator Coco, nakakahiya naman daw, kumauna pa yung foreign entities sa paggamit niya mga transcripts na yan kaysa sa mga local groups sa pag-prosecute nga for crimes against humanity. Sa tingin nyo, mas maganda kung dito sa atin na lang i-prosecute? Sa tingin ko, whether dito sa ating justice system or sa ICC, yan ay matter para desisyonan both ng mga otoridad dito sa Pilipinas at yung mga opisyal ng ICC. Ang importante, saan man ito maganap at bawat isa ay may kumbaga basis to initiate judicial action. Ang pinaka-importante ay magkaroon ng platform ang mga pamilyang naulila ng war on drugs, yung mga victim survivors ng EJ case, na masabi ang kanilang katotohanan before a court at mabigyan ng korteng iyon ng hustisya. Kung kakayanin dito ng ating mga korte, sa kabila ng kakaunting kaso pa lang ang naihain sa tens of thousands na EJ case, at sa pagkaalala ko, 3 pa lang ang nagkaroon ng sentencing, yung sa kaso ni Kian De Los Santos, sa kaso ni Carl Arnaiz at si Kulot, at sa kaso din lately ni Jemboy Baltasar. Kung sa kabila nung ganyang manipis pa na track record ay kakayanin itong kaso laban kay Duterte dito sa ating mga korte, well and good. At kahit na if and when hindi kakayanin dito, nandyan pa rin ang ICC. So dito sa loob o sa labas ng bansa, the law or international law can finally come to the aid sa mga pamilyang naulila ng EJ case. Ang pinaka-importante ay hindi kung saan mangyayari ang hustisya, kundi yung na dapat mangyari ang hustisya at dapat mapasakamay ito ng mga naulila.